Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon, mayong gabi, mayong adlaw, mayong buntag. Agad sa panahon nga muduo kami sa inyong tagsa-tagsa kapanimay. Kini atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko ubos sa pagduma sa atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, Brad Dudong Lemchua. Yang kapika si Sir Dayan Lemchua. Niya atong ipahinumdum kanunay nga atong mga pasalamat sa Dios sa magagahom mayong panahon o gampo sa nato para sa atong Arsobispo Albert U. Uy nga ligdong ug buutan mapabsanon kayo na siya'y regular kayong mga pamahayag sa Facebook. Unya sa ato sa mga kaobispuhan, mga pare, iapil na to sa itong pag-ampo. Ato ning sundan sa mabuo kayong pag-ampo. Sangan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom, aniya kami, aron sa pagpangilyupo kanimo sa tibok namong kasing-kasing. Nga kami nalisang nahadlok sa mga makalilisang panghitabo sa kalibutan. Naagyapon ang among pagsalig kanimo Ginoo. Bisan kami gisaog sa mga kalisang sa daghan ng nangamatay sa USA, soldiers, o diri sad sa ang Iran o Tehran. Ginoo dungga ang among pag-ampo kay ikaw nagapahayag sa Salmos 46:9. Ako lamang pagkapahunong sa gubat matud panimo Dios. Mosa kami nagatuog, nagasalig, ang among mga pag-ampo, dunggo nimo Ginoo. Hinaut-unta nga mopuli ang kalinaw, panagdait, o pagpinasayloay. Kini among ipangayo Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, o sa panabang sa atong mahal nga inahan, ang atong Reyna sa Kalinaw, Santa Maria. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon uban nato, ya sa dapit sa kungwa, niya si Brad Rudy Racasa, ang Master of Bible Contradictions. Naguting kay nagbasa, nagtuhog siya sa mga panids kasulatan, aron pagpangita niya ng mga bahin sa kasulatan na nagsangka, nagsumpake, o kini moyo sa kahagit niya. How could be the Bible is credible when in fact there are contradictions according to him. Pero kita, mahimorota sa lugoon ni Brad Rudy's pagpangita o reconciliation of somewhat and sometimes murag naagi pa mga pag nagsumpaki ba para nga atong uyugon ang kamatuoran ano makita nato ang reconciliation. Uban nato isa diasad si Brad John Purka usas mga sharer sa Catholic faith. Wailangan atong paminahon si Brad Rudy Racasa. Brad Rudy. Daghang salamat Brasok ug maayong hapon sa tanan natong televiewers. Labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo,
Cebu City. Nila ni Jocelyn Cañete, P. Villamor, ug ni Evelyn Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan sa Juan 2, tudling 3 ngadto 4. When the wine had given out, Jesus' mother said to him, "They are out of wine." But Jesus said, "You must not tell me of what to do. My time has not yet come." Sa Binisaya pa, sa diyang nahutdan na silag bino, ang inahan ni Jesus, mihangyo siyang anak sa pagbuhat og bino. Mitubag si Jesus, "Babae, unsa may labot nato ni anak?" Juan 2, 3, 4, matod pa ni Jesus, "Babae, unsa may labot nato ni anak?" Sa Juan 12:34, sa maayong balita, Bibliana kanayon, the crowd answered, "Our law tell us that the Messiah will live forever." Ang mga tao mitubag, ang atong balaod nag-ingon, nga dili mamatay ang Ginoo o Misayas. Juan 12:34, klaro kayo nga dili mamatay ang Ginoo. Sa buhat 2:32, sa maayong balita, Bibliana kanayon, God has raised this very Jesus from death, and we are all witness to this fact. Sa Binisaya, gibanhaw sa Dios kining maong Hesus, ug kaming tanan mga saksi niini. O dili man ka ni mamatay ang Ginoo Bradsok. Na si Ginoong Hesus Ginoo man ni. Nganong gibanhaw man ni siya ug wa pa ni mamatay Bradsok? Paliw ko no patin-aw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy sa imong may kayong question nga naagyo sa Biblia nga San Juan 12:34. Nga matud pa sa mga katawhan katong naibaw kami sa balaod nga ang Kristong buhi dili mamatay. Ang Kristo dili mamatay. Pero nga naman nga niya may gibasa ni Brad Rudy sa buhat 2:32 nga gibanhaw si Jesus. Gibanhaw gani sa tupa na matay. So nakasumpake na kay imong gibasa sa San Juan 12:32, Dili mo. kami na balos balaod nga ang Kristo, ang Ginoo, dili mamatay. Pero mamatay man lagi. Muna nga ningon si Brad Rudy nga nagay panagsumpake ay sa balaang kasulatan kung Biblia. So, muna nga siya nagtinguha nga doon ay reconciliation. Makita ba nga unsay husto nining duha ka nagkasumpake. Ang atong mahibaw-an, Brad Rudy, isip tubag sa pangutana nimo kining naa sa 1 Juan 2 ngadto sa 15 nga ang pulong mao ang Dios. Ug ang pulong nga mao ang Dios nagahimos tanang mga butang nga makita ug dili makita. Og siya misulob og dagway sa tao. Og siya giilaw sa mga tao. Pero sa pasiuna gipailaw sa nga siya ang pulong nga mao ang Dios. O gipaila sad nga nagsulob sad siya sa kinayas pagkatao. So mo na nga nagpundasyon mo na nga atong sukaranan sa pagtubag sa pangutana. Sa libro nga naguluhan og sa kalibro nga gisuwat sa Council of Trent, page 52. Mura usa na kalibro nga na hipos human sa konsilyo sa Trento. Sa pahina 52 gingon, dunay kahimtang diyan ni Kristo. Dunay duha ka kahimtang diyan ni Kristo. Ang usa magpabiling buhi, dili mamatay. O ang usa mamatay. So, mao ni atong ikaduhang sukaranan sa tubag sa pangutana nga ang duha ka kinaiya ni Kristo naa sa iyang usara ka persona. The two natures of Christ are in his being divine person. Kaya yung divine person sumala sa Fundamentals Catholic Dogma, page 36, that the divine person is eternal. And eternal has no beginning and no end. Si Kristo kay usaman sa tulo ka divine persons.
So, gipaybaw ta nga ang eternal, sabi ni siya katunhayan, wa na'y sinugdan huway katapusan. Muna nga lag eternity. O mauna nga si Kristo dunay kinaiya sa pagka-Diyos. Kunya naman sa San Juan 4:24. Sa pong din nga ang Diyos, Espiritu, God is Spirit. Nya sa Kaalam, Kapitulo 1:12, the Spirit of God cannot die. So, muna ni ang tubag sa pangutana. Nga sa duha ka kinaiya ni Kristo, ang iyang pagka-Diyos, Spirit, and the Spirit of God cannot die. Juan 4:24 o Book of Wisdom, Kapitulo 1, versikulo 11, 12. Chapter 1 niya, verse 12, nga ang Spirit of God cannot die. So, unsa may mamatay diya kaniya? Muna na sa San Juan 8:40, miabot ang mga Hudiyo nga nasilag ni Kristong nagdalag mga armas, mga bangkaw, espada, o nangita sila kang Kristo. O si Kristo miatubang kanila. Naibaw ako nga miyanhi mo aron pagpatay sa akong pagkatao. So, klaro ni Kristo nga ang ilang patyon diya kaniya maong iyang pagkatao. Mana nga, mabasa nato sa San Juan, Kapitulo 2, versikulo 3, ngadto sa unahan, nga nag-ingon nga si Kristo namulong nga human sa akong kamatayon, banhaw na ako akong lawas. Akong banhawon nga akong lawas. Sa ito pa, unsa day namatay diha ang lawas ni Kristo, dili ang iyang pagka-Diyos. Muna sa 1 Pedro 3:18, mingon si San Pedro, si Kristo namatay siyang tawhanong kinaiya. Si Kristo namatay siyang tawhanong kinaiya. Pero buhi kanunay sa iyang espiritu. So kung agago na ito, makakita natin konklusyon. Nga sa duha ka kinaiya ni Kristo, doon ay mamatay, doon ay dili mamatay. O kanang mamatay niya, mao iyang pagkatao. Ang bantugan kayong Kilugos Tibok Kalibutan hangtod karon nakasuwat og 20 volumes of apologetics or defense of Catholic doctrines. Ang aniya mo si Santo Tomas de Aquino. Binasayon ko lang iyang gisulti. Dahil siya mituo kita nga si Kristo namatay, gilansang sa krus. Apan ang namatay diya kaniya, ang iyang pagkatao lamang, kay iyang pagka-Diyos dili mamatay. So mo dito bags pangutana ni mo Brad Rudy. Nga matod pa ni Santo Tomas de Aquino, mituo kita si Kristo gilansang sa krus, o namatay siya siyang tawhanong kinaiya lamang kay iyang pagka-Diyos dili mamatay. So kini mo ay conclusive statement niya based upon the biblical passages. Katong imong unang gibasa nga kami nga nahibaw sa balaod nagtuo nga ang Kristo dili mamatay. Siya ang pagka-Diyos, pero siya ang pagkatao namatay siya. Siya may mubanhaw siyang lawas. So ang namatay mo iyang lawas kay mo may banahon. So atong tubag ni Brad Rudy niya atong paminaw si Brad John Purka. Salamat Brad Chok, mayong hapon, mayong gabi, tanan nagsunod. Labi na ni Judge Julius diya sa Matalong Lipi na nagsunod kanunay kada Martes. Salamat. O sa tanang naminaw karon. Ang pangutan na Brad Chok nag-ingon man. Diya sa bahin sa misa, may usab o nausab kinsa man ang otoridad sa pag-usab sa buot ipasabot sa konsilyo. May giusab ba diya sa misa nga doktrina o dogmatika kundili mausab ba ang doktrina. Kaniadto linatin. Karon ang pinunungan nga gigamit. Ang nagsimba mga lay minister naman ang magpakalawat nga wa man ay labot diha sa misa. Unsa may katinawan ni Manso? Nga ang lay minister may naduot ani nung lakiha. Ang primero mo ang pagbungat ni mo sa pangutana nga doon na may nausab diya sa misa. May kausaban ba diya ang misa? Niya, nangisgutan ni mo nga sa unang kapanahunan, ang mga misa sa Iglesia Katolika, ang gamiton mo ang lingua latina, Latin language. Kaniadto ang Greek, kay Greek once upon a time, also the famous language. And this language is called the language of the wise men. Ang mga bantugang mga taong karaang mga tao,
may bawo sa Grigo mo na nga kaniadto nahimo na siyang international language pero not actually nilukop sa tibuok kalibutan. So ang katong tubag niya na sa mahitungod sa dogmatic teachings of the Catholic Church regarding the Mass itself, na ay mga bahin nga mahimong mausab. Apan naay bahin nga dili gyud mausab. Pananglitan kaniadto ang mga pari nga magbisa magatubang sa altar tungod sa pagtuo nga ang mga pari manguo sa pag-ampo sa magagahom nga Dios. Pero naibaw-an masad sa mga teologo nga ang bisang asa nga areas you can speak with God. Pero ang mga tao kinahanglan sultihan o makigsulti ka kinahanglan magatubang kag mga tao. Mao nang nausab sad tungod kay kaniadto magmisa ang pare magatubang mas altar. Nya niliso niya tubang sa mga tao. Labi na sa pagsaysay sa unod sa ebanghelyo nga masabtan para sa kaluwasan. Sa mo usab na. Nya makabantay sa tas lain-lain mga kahigayunan ang pare doon ay nagkalaing kulor sa ilang isulob na usahay pula, martyrdom, puti, putli sa mahal nga birhen ba, pangilin sa mahal nga birhen. So, mausab-usab ang kulor sa iyang isulob sa Santos nga Misa. Mausab na siya. Pero, ang dili gyud mausab, yes, ato ni apel to nga, ang lingua latina, panahon ni Pope Leo the Fifth na Santos ni Santo Pio Quinto, nga nagtuo siya nga kinahanglan i-reserve ang lingua latina sa misa. Kinahanglan ang mga seminarista mo eskwela sa seminaryo kinahanglan labing minus 7 ka tuig magtuon sa lingua latina. Nga naman ang ilang features gidlantaw nga mga pare nga kaniadto tanang mga pare gyud magtuon yung Latin kay obispo sila tawgon sila dito sa Vaticano. Doon ay mga discussion og lantugi, makapil sila. Nga naman, kay kamao sa lingua latina. Mao na siya ang rason. Pero, mao bagyod ni ang lintungan na yung ay lain. Ang simbahan mingon nga, ang misa, ang Santos nga misa, tinuod mo atong pag-address nga to sa Dios. Pero kinahanglan, mo-address mas mga tao. Kinahanglan atong mga pag-ampo, ang walis pare, kinahanglan na masabot, nga masabtan sa mga tao. Labi na ang Ebanghelyo, basahon sa pare, dili siya mulikay kay mao na ang sentido sa gingon San Juan 3:34, ang akong pinalan, kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Dili kay mulikay siya laing tema, gawas og importante tiyang laing tema. Pero kinahanglan nga pare mahinumdum niya na nga ang Ginoo ningon nga ikaw nga akong gipialan, kinahanglan magsulti ka, wali ka sa pulong sa Dios. So mo na nga ang Latina kaniadto di man masabot sa mga tao, mo na nga nahanas canon law, nagingon na sad nga mahimo ang mga pare nga tinuray nga ordain nga makamisa sila sa tanang klase sa pinulungan sa kalibutan, provided nga ang tamdanan niya sa misa aprobado sa Santo Papa. So, balik ko na to nga ang misa gisabak sa duha ka kahimtang nga na to liturgy of word and liturgy of action. Ikas pagsugod abot sa reading sa the scripture niya wali sa pare mo ang liturhiya sa pulong. Kaduha mo ang pagsugod sa pare sa mga pagampo pagiliupo sa Espiritu Santo nga sayang konsagrasyon isip pare ang pan ug bino mahimong lawas ug dugo ni Kristo nga kalawaton nato. Mao nang liturgy of the word. Rather liturgy of action. Ang liturgy of the word dili na mausap. Dili na balibalinon. Mao gina siya. So mao na ang ngayon na ito dogmatic teaching regarding the Mass. Pero katong sinina nga mag-usap-usap sa puts pare o katong siya magatubang sa altar, dili magatubang sa mga tao, mausap-usap na siya. So, mao na ato'y kasulti, John, ya kanang mga lay minister, kabubuton man na sa obispo sa tibuok Pilipinas. Kay, naibawta nga, sa bukid, daghang kay mga tao nagpuyo. Lisod sila paglugsong. Ang upan niya na, mga kanang
idarana di nakatlugsong ang uban wa say kapriti kay mahal kay priti gas bukid nga patag. So ang mga Catholic minister gi-train na sila sa tulumanon sa pagampo o pagsimba. Pagampo niya nahigihimo gyud nga pagsimba nga matuman ang katungdanan sa Sunday obligations sa katagabukid nga katungdanan sa Domingo mosimba. Ang lay minister authorized, dunay otoridad o ginganlan na sila o pinyalan sa mga pare sa paghimo sa kasaulugan sa pulong. Pagsimba man na. Kaya kanang kasaulugan sa pulong, dunay mga pagampo, paghinulsol, pagpangandam. Dunay mga awit nga Diyos nun. Dunay basahon nga mga tipiks bahin sa Biblia. Ya, pagsangyaw, ug doon na sila gidaa nga ostiya kay ang mga tao dito mga lawat kayo nakakumpisal magdaa sila sa ostiya ug ilang pagalawaton ng mga tao. That is valid and Sunday obligation is forfeit is really gituman natuman na kay di mas sila kasimba nga sa patag ang ilang katungdanan madomingo natuman. So mura nga itong pahibaw og tubag sa pangutanan ni John Porca niya dalikyatan ni Brad Rudy. Salamat, Bradsok. O mayong hapon sa tanang natong televiewers. Labi na gyud diha sa Carbon Market, Barangay Ermita, Cebu City. Nila ni Erwin Gukong, Winnie Miro, og ni Genesis Birinuka and Mary Lacasa. Mayong paglantaw ka natong tanan. Aritas kasulatan, Bradsok, sa Galacia 5:2. Listen, I Paul tell you, that if you allow yourself to be circumcised, it means that Christ is on no use to you at all. Ako mismo si Pablo, mao'y nag-ingon kaninyo, nga kung magpatuloy kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Galacia 5:2. Sa Roma 9:27, Prophet Isaiah said, even if the people of Israel are as many as the grains of sand by the sea, yet only a few of them will be saved. Si Propeta Isaias miingon, bisan ang kaliwat ni Israel, sama kadaghan sa balas sa baybayon, apan jutay lamang ang maluwas. Roma 9:27, jutay ang maluwas. Gipadayag si Tinoybe, sa mayong balita, Biblia ng kanayon. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan, nga walay makaihap. Gikan sila sa kanaglaing nasod, ug nagbarog sila sa atubangan sa nating karniro. Daghan na sad wa say makaihap dito sa langit, Bradsok. Nya sa Roma 9:27, jutay lamang ang maluwas. Nya sa langit way makaihap to dito. Ngano man yung Biblia, Bradsok? Wa kanay magkasumpaki, Bradsok. Paleho ko nung patin-awan ni Bradsok. Salamat kayo, Brad Rudy. Sa atong paglantaw na sa imong pagbasa na paminaw nako, adunay contradiction. Adunay pagsumpaki. Kay matud pa nga kutlo nimo ang Roma 9:27. Roma 9:27. Nga gingon nga jutay ra maluwas. Pero sa pinadayag si Tinoybe, dili maihap. Sama sa bas nga di maihap. Daghan kayong maluwas. So, naay jutay ra maluwas. Nya dili daghan. Di maihap. So, kini nagsuot Biblia, wag ni magkita. Wag ni magsabot-sabot. Ang tenor ay mao nga stratum. Kana stratum bot sabot ang ba. Nganyan tong panahon na sa kining jutay pagkaayo ang atong mga Catholic missionaries, mga pare. Nya daghan ng mga dapit, daghan ng mga tao sa kalasangan sa India o sa Africa, sa Pilipinas. Mao na nga jutera ang makasangyaw kay diha magod sa pagsangyaw o pagtudlo mao man ang kaluwasan nila na nasa 1 Timoteo 4:13-16. Nga ningon ang Ginoo nga basaha ang balaang kasulatan. Dili lang kay basahon nimo, puy-an nimo. Og sa imong pagbasa og pagpuyo sa balaang kasulatan, isabwag na, iwali na niya kadtong makadungog kaninyo, nituo kaninyo, nituman sa inyong ipaambit, maluwas sila. So, duty naman kayo mga missionaries. Niya itong panahon na dako kayong panon sa mga tao. So, kung basihan na ito nga ang perfect way of salvation, ang simbahan, duty rin maluwas.
Pero karon kay gidaghan naman kay mga misyonero. Daghan na kayo mga lay ministers, ha? Daghan na kayo parehan nimo nga kusog kayo mo kusog-kusog Biblia. Makaton man mo ba na? Ha? Malag kasagaran maluwas, ha? Malkaluwas na ni Rudy. Ngano ang mga pagsupak o mga nagtuali na nga mga pong mahanay man ay. So that is a good lesson. So mo na nga ang Ginoo nagingon magod sa 1 Timoteo 2:4. Dili ko buot nga dunay may impierno. Matupas Ginoo. Buot ako nga ang tanan makaadto sa langit. Pinagi sa pag-ilaw, pagkasayod sa kamatuoran. So, kabuton ginas Ginoo. di siya gusto nga dunay may impierno. Unya sa Isaiah 11:14, ningon ang Ginoo nga sa akong pagsaad ug sa akong panumpa ako nagtumanon. Sa akong pagsaad ug akong panumpa ako nagtumanon. So, unsay saad ug panaad sa Ginoo nga daghang maluwas. Daghang maluwas. Ngano? Kaya ni ba ang Ginoo siya na saksi unsa katahom ang langit pagkanindot sa langit kalipay nga way sama wa pa makita sa mata wa pa ta madungog sa atong dunggan wa pa mabati sukad sa atong kasing-kasing ang maong kalipay. Sa nang kalipaya, kalipay tungod kay dili na ka mamatay. Dili ka matiguang. Dili ka masakit. Dili ka makasa. Magpuyo ka sa kalipay nga way katapusan. Di ko tingala, mga mater, tingala, tutugay mo tawa na des langit, trillion of years. No! Remember this word, eternity. Ang ilang pagpuyo, eternidad. Katunhayan na walay katapusan. Pero bisan pa niya nahibaw sa Ginoo sa ng impierno. Di siya gustong doon na yung impierno. Nga naman labi ang kainit. Nga ang kainit sa kayo sa impierno, bisag hakpon pa na ito, tanang mga kayo ug sunog sa kalibutan, di makalabaw sa kainit sa impierno. Ug labaw sa tanan ng makalilisa nga takos na itong hunahon, dili mahuman. Mayroon tatong parehitag bilanggo sa kalibutan, makapuyo tayo nung sa krimen na itong himo, papuyo tayo itong 50-80 pa katuig, basig na pa nabili na itong kinabuhing balik sa ato, doon ay pagkagawasan. Apan dito sa impierno, nothing, usara ka portahan, ang agian mo, way portahan pag-uwa, close forever. Di ba sugot ang Ginoo niya na? Muna kung sa may kalabutan niya na sa iyang misyon. Isulod ko siya samahan, San Juan. San Juan, ingon ang Ginoo. Ngagipada ko akong anak, dili paghukom kaniyo og silot. Gipadaan ako akong anak, aron maluwas kamo. Og si Kristo ni Sanong, ngon siyang matangas pagluwas. Tagan ba niya kanunay siyang mga milagro, ano ang tao, mo lisog yung pagtuo kaniya? No. Kinahanglan doon na siya atubangon. Kinahanglan laglagon, bunalan, patiran, ludan, kulatahon, turong-turungag, tunok niya, ang tunok, puspusan sa mga kahoy dito ng ilanda. Mutaop ang tunok. Sigig lakaw ang Ginoo, dugmo, patin. Hangtod gilansang pag sa krus. Gidawat na ni Kristo na hibaw siya na yan. Why? Nasa Efeso 1. Efeso 1, versikulo 7. Ang imong kamatayon og dugo, Ginoo mo nga mong kaluwasan. So, dawaton yung sinong kasakit, pagkapait. Why sa payan? Wa man yung Ginoo nga i-immune niya ko, Father, ha? Nga dili ko sakitan sa bunal. Sakitan siya. Muna nga, sa usa ka salida ron katong The Passion of Christ. Siyagit siya katong lansanga na. Siyagit yun. Sa ito pa sakit. Wa niya ingna God the Father, do immune upon myself. Something that I cannot pay, that I cannot feel the pain, hindi ko bati kasakit. No! Ingon niya na kamahal ang atong kaluhasan. Ang gugma niya nga dita maluwas siya. Tagan-tagag barko nung, inon ko, dato kay ka, tagan-tagag barko, puno na sa Bulawan. Usa ka barko na nung, 52 ka babae, virgin, gwapa kayo. Wala pa kasa lang, kay ihatag ko ni mong tanan. Muna gigingon ni Satanas, Jesus! Tarawa! Niyatas bukid, makita nato.
ang tanang gingharian nga matahom, syudad nga matahom, bahandi, babae nga matahom, ihatag ko kanimo basta mo simba ka kanako. Sipong sinupawa sa tanas. Dili kini ang makalipay sa tao. So, dagan iyawa taon, di na da. So, kitudluan tas Ginoo, unsa man, tagan kag virgin, o paghilamti. Ana, di ta magsultig laway. Pero makalipay na, kalawas noon, pero ang kalag na to, isumpa sa yawa. Yeah. Ako ron, noon ako isultig yun. Dito ko sa Manila na hotel, nitawag na ako, alas 2 sa kadlawon, katong rilo. Is this the room of Sok Fernandez, 12? Number 12? Nago, yes, I am. There is a lady here named Nancy would like to go up to see you, Sok. Ang ako ilag Nancy, diri Nancy ko. Ako, kauban ako, Brad, di amatay nangita ni mo. May kasinatian na itong taon. Ako siya sa maro oras sasok na ko, alas 2. Ibutak na! Naku nga naman sa ilad na. So, pag naog na mabuntag, giping man ang pultahan sa mukha uban ni hapit mi. Ingon ba itong mayor dito, sus binawag agad niyo. So, inyo mag-ibaliparan. Sa mag-ibaliparan. Siya, papa kayong babae. Starlet. Yeah. Papa yun kayo. Iyo siya, duha man eh. Duha man mo rin eh. Duha san mi ka mga starlets. Pila man ay mo dahil ingon tong ang kanang bugaw mo ito bang 80,000 each. Siya, oh yes. Kuha din siya pitaka. Siya, oh, karas-karas. Sama na sir. Siya, chicken eh. Di ka masalig na ako. Mayor ko sa taga-South. I will accept that. 80,000 each of me. Yung siya, no, sir. We need cash. Muna nga, nagalngiga na, no? Starlet, guwapa kayo. But, mulabay na. Ang dili mulabay mong kinabuhi nga walay katapusan. Kalipay uban sa Diyos. Bahala naghihatag ang katunga sa kalibutan. Balimpare na. Kaya usara atong kalag. Niya pa yun. Kaalam 15:8. Ang inyong kalag tao, hinuman ninyo sa Diyos, dili na inyo. Ang inyong kalag, dili na inyo. Mabot ang panahon, di ka mahibaw. Kuhao na sa Ginoo, pero magkapulingit na sa sala, alaot ka, kay kanang imong kalag, may muantos sa kasakit o kauhaw o kainit dito sa impyerno. Kaya mo lang, gipuman din na ito. Iuli na sa Ginoo, pero magantos ta. May pagningontan niya ito, ay lagkatagyan na Ginoo. Pero to live is much better than to be dead. Ang atong kalipay, mas bililhon ang pagpakabuhi kaysa mamatay ta. Ikaw, Brad Rudy, gusto kang mamatay? Dili, oy. Unya na magkaandam kay may ginawa. Ningon di ka, pero magkaandam kita ka dadlaw. Oh, ato sang lantaw ning hinungdanon kayong pahibaw, karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am.
Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, Sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Magsud balik ta sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Nil volitum nisi precognitum. Usa ka refran nga Latin words nagkaulugan nga dili ta makahimo paghigugma sa bisan unsa tao o kahimtang kun wa ta maibaw kinsa ug unsa kanang mao kahimtang ug kinsa kanang tawana. Mao na kahulugan sa nil volitum nisi precognitum. Kung wa ta kay bawog unsa ng langit, daw dili na sad ta maghuna-huna nga moadtog langit. Pero kung makabasa ta sa Biblia, mangulibawat atong balhibo. Tungod kay malangit usa ka kahimtang sa kalipay nga way sama. Wa nay tiguang dito sa langit. Unya dili mamatay, dili na makasa. Hingpit ka kalipay nga way katapusan. Mintas sa impierno, wa say katapusan ang kayo dito. Di ta mingon nga uy, kung ano po niabot naman yung trillion of years, kagawas na ko. No. Mga igsoon, balik ta sa atong tulumanon. Karon, uban ako diya si Brad George Torifel, usas mga sharers sa atong Catholic faith, o diya si Dane sa Bacolod. Niya atong unahon si Brad George Torifel. Daghang salamat Basok, mayong hapon kanimo, mayong hapon ka natong tanan, ilabi na sa atong mga televiewers nga karunay nga nagsunod nga atong programa ug sa mga online viewers sa FB nga naglantaw kanunay mayong paglantaw ka natong tanan nya. Akong greetings diya sa Moal Boal Cebu sa akong kapikas kasi Lourdes Ferrer Torifil nga kanunay nga nagsunod atong programa nya diya sa poblasyon ni Tapi Bohol sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug siya kapikas nga si Kuya Badoy nga diya sa Katarman Diluan Cebu si Brad Romil Sotirol nga kanunay po nga nagsunod niya atong programa nga diya sa Kalituban Talipon Bohol among isla nga atong mga igsuon nga mga minister nga nagsunod po niyan nga atong programa sa tinawan sa pagtuong Katoliko. Akong pangutana Basok, akong ipasukat diri sa San Juan 20 nga bersikulo 11 hangtod sa 18 Basok. Sa balang kasulatan Basok, si Maria Magdalena yun ang unang gipakitaan ni Jesus Basok. Sa kung mubasa ta sa Biblia, pero sa tradisyon Basok, ang unang gipakitaan patod pa sa tradisyon ang iyang inahan si Birhen Maria. So ang akong pangutana ni Basok, asa man gyoy husto ani Basok kay murag duna may contradiction Basok. Asa man gyoy husto ani ang balaang kasulatan Basok o ang tradisyon asa man gyoy lig-una ni Basok kay ug ari ta sa balaang kasulatan si Maria Magdalena man ang unang gipakitaan ni Jesus sa San Juan 20 bersikulo 11 hangtod 18. Pero ug ari ta sa tradisyon si Birhen Maria imo na nga naamay gisukarad ato simbahan kining Biblia nya tradisyon magisterium man na. So ang kining duha Basok contradict ni ang Biblia o ang tradisyon. So asa ba yatong tuhuan yun ni Basok? Ano yung pagpatinaw ni Basok? Question na kung kisay nag-una. Nayo sa ka-illustration na nga, doon nayo sa kadlawon, kung kusog ang dagan ang sakinan. Tungkol kay kadali siya, tungkol sa mga karga niya. Nikalit og labang ang usa ka babae. Nga naigog yun yung tibok kalawas. Niya, diha sa tunga. Gibiyaan la sa driver. Ang mga tao na nool ito. Pero ang maong babae nga samtang nga
anto siya sa gibati niya, nabdan sa mga media men sa ka radyo baba, niya, niho siya glingid. Ang ikaduhang grupo, dito na siya sa Daplin, kaya nadlok siya malata, nagdagan nga sa kanan, ang radyo Talaw. So, kanang ilang natasaksihan, pulos na tinuod, pero na nag-una na inawahi. Kadtong bago pa siyang naigo sa truck, diya sa tunga. Pero sa pakigbisog niya, nga dili siya agian og laing truck, nga malata siya, kamang siya. Ang kadtong radyo Talaw, naka-report sa ikaduha, nga diyan na sa Taplis Karsada. Ang usa, diya sa tunga. So, kinsa may sakto nila. Pulos na sila sakto, na nag-una na iwahi. Mausan nga, kanang mabasa na sa Biblia nga, sa tanan ng mga apostoles o mga tinunan ni Jesus, ang labing devoted to look into the state of kahimtang ni Kristo siyang pagka-gilubong na. Muna si Maria Magdalena, sayo ka iskadlaw, dahil yung mga alas 2. Kaya nagtanaw siya kung sa'y ginagatan sa iyang minahal nga manuluwas. Sakto yun, kaya tanaw niya sa lubnganan, wala naman. Muna ngutan na siya sa nagbantay. Huwag kakakita dahil sir kung siya nagbundot sa among magtutulo. Wala ko kibaw ni guard. So, muna, nga si Maria Magdalena, hustos na suwat sa Biblia. Pero ang pagbati sa kasing-kasing, ang pagbati sa kaanak, labaw na ang pagbati sa kainahan nga bagong namatyan, ang anak, unsa may ang ibati nga nabanhaw masya. Hikawan ba niya? Bisag sa kagutling sa dili pagpakita siyang inahan? Iya bang kalimtan ang mga pagpasakit sa kainahan nga nahimo siyang mao bisan sa mga pagdagmal? Kuyog kaniya? Muna, kung ang usa ka tawo nga normal, ang pagbati niya, kuy nabanhaw man ko. Kinsa makayunahon ako pagpakita ka nako. Ang akong inahan nga nalumsan sa kasakit, kaguul, kabalaka sa akong kamatayon. Adi na siya minumdug Magdalena, daguban pa. Mudagan gina dito, gakso na niya. Ang iyang inahan nagbako pa, naligo pa sa luha, sa kaguul, o kamingaw siyang anak niya ang gigugma, pinangga kay niya. Mauna, nga with that tradition, that is the feeling of Christ's love for his mother. Kaya na siya magpasiuna, paghulip, pagwagtang sa kabalakaw, kaguul, nga ako, gipatay, niya, nagantos daghang mga pagdagmal. Nagtumpi ang kasakit o kaguul, kabalaka sa akong inahan. Siya ay akong unahong pagpakita, or mahulip, ang iyang kaguul, kabalaka, mahulipan sa tuman nga kalipay. Tungod kay ako, buhi na. Ingon niya na. Walang tradisyon, naman sa Biblia sad, nasa 2 Tesalonica 2:15. Kaningon, San Pablo mauni atong tamdanan sa pagtuo. Ang una, nga atong tamdanan sa pagtuo, ang kasulatan, ang balaang kasulatan. Ikaduha, ang mga pulong sa mga katigulangan, mga pulong nga na itong tradition, traditions which are not written in the Bible. But they are all true. Naman na sa Sirach 8:9. Ngayon si Sirach nga, ayaw kalimot nga ikaw tao, doon na kay gigikanan. O ayaw kalimot nga sa imong pagpuyo ning kalibutana, mangako ka, muhipos ka, mutumpi ka sa mga pulong sa katigulangan. Kay mga pulong sa katigulangan, hinashasa na. O ka ng mga pulong nga tinuod nga makasinati ka sa ilang eksperyensya o kaalam. Paminaw kanunay sa mga pulong sa karaan. So, mura nga natong traditions nga gihagdag yun sa libro ni Sirach nga maminaw kita o mubasa ana kung doon ay mabasa. So, mura nga kisa nag-una ni ana, dili minugdanon mong siya sa mong istorya. Ang minugdanon nga diha gyud aktual nga nakakita kinsa nag-una kadtong unang media man nga dias tunga pa. Pero gado radyo Talaw diyan na siya. Taplis Karsada, all truth, but duwa magdungan. So pareha na nga kung kinsa giuna ni Jesus pagpakita, paghulip sa kaguul, kasakit ang iyang inahan, iyang pagkitaon pag-una. So, balik sa diya,
lipay na kay Maria Magdalena. Dagan las Maria Magdalena. Balik nga to sa mga apostolis. Nakita nako, nabanhaw na si Jesus. Sa manay tubag sa imong may pangutana dong George Torrepel. Minautan ni Brad Dens Bacolod. May hapon marireso kung maayong hapon mga televiewers nato sa tibuok kalibutan. Kapit namang yung Biyernes Santo, namatay na sa kumang Ginoo. Ginoo nila. Pero unsa man jud ni? Kung katong gingon si Kristo ni Jesus ba nga samtang gilansang siya sa krus, ingon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kung si Jesus, Diyos, nganong mubiya man sa iya? Kung nganong kanit pagkapulo nga, kung makaingon ka nga may punto, man siguro ka ng uban nga moingon nga namatay po ng Diyos, kanibiya mo niya. Panso? Or wa mamatay ang Ginoo, pero nabiya sa iya. So ang nabilin, ang tawanon na lang kinaiya ni Jesus. Unsa man yung panso? Salamat kayo din sa imong may pangutanan. Doon ay manundanon nga pahayag sa libro sa Salmos na sa Uluhan 37 tudling 28. Poong ni David nga ginamdagan sa Espiritu Santo. Nagingon, may bawaan sa katawhan nga ang tao nga buutan o balaan dili biyaan sa Dios. I will abide with you always. Every time, every moment, I am always with you. Pero usara ba kahinungdan nga malayo tas Dios. Asa basa? Isaiah 59:2. O Ginoong Dios, nahilayo kami kanimo. Mibulag kami kanimo. Tungod sa among mga sala, kami mo'y nangunay pagbiya kanimo. So ang ato dahing sala mo'y nagtukmod na to pagbiya si Ginoo. Dili ang Ginoo kay naigugma man siya nato. Gusto mo siya nga dili ta malayo nato. So mo na nga unsa ba day kahulugan pagingon niya nga Dios míos, ut quid requiste me? My God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, nganong ibiyaan mo ko? Ang sikrito nga tubag niya na, nga miyanhi si Kristo, dili ron pag silot sa katawhan, kundili pagluwas sa tanan makasasala. Unya sa tinawhanon nga pagkasulti, ang tanan nga nagliundok nga sa tao, nga ilabihan ka hugaw, kabaho, labihan ka ngilngig sa kadautan, iyang gibutang sa tibok niyang lawas ang kasalanan nato. Yan ang iyang pagpasan o pagsulob sa tanang kasalanan sa mga tao. Mao na iyang timaan nga ang katawhan nga makasasa nagakus niya. Gigakus niya dili kay iyang ibalibag sa layo kay hugaw magkasasala dautan og hugaw ngilan. Pero niyanhi man si Jesus. Wa ko mo anhi pagpangita sa mga matarong. Niyanhi ko pagpangita sa mga kasasala. Aron nga kung sila maghinulsol na nasa Isaiah kapitulo 1:18. Duol kamo kanako magkasasala, usahon ta paghusay. Kana usahon ta paghusay, nindot kay nagkahulugan. Mura ba dunay na utang, dunay nang utang, dunay sige utangan. Siyang buot pasabot sa Ginoo nga ihabwa ng imong kasalanan. Kay mounay nakapalayo nimo sa akong amahan. Mounay nakapalayo nimo sa Dios. Usa habwaan na. Bugat kay na. Hugaw kay na. Makalilisan kay na. Makaguol na nimo. Wa kay kalinaw. Og nasulat sa bala kasulatan. Kadtong tao magpagdayon pagpakasa may buong rasya unya kay mag-asod ang sakit siyang lawas. Pero ang tao nga buutan matarong, panalipdan, hatagan sa Ginoo panalipod, nga dili siya, madisgrasya, kung madisgrasya, iyang pagaloso. So, mao na ang gihatag sa Ginoo kanato. Mao nga, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ko, na nasa
Salmos 22 nga gilitok ni Salmista David. Kana mo isa ka pasiuna nga mo na ilitukon ni Kristo diya sa cross. Kaya ang tinuray mao nga ang iyang pagsingpit, Diyos ko, nga gibiyaan mo ako, usa ka pagampo. A kind of prayer, a very sincere prayer. Not that in the material and literal speaking nga siya gibiyaan. Wa mo siya biyae. Nasa Colossus 2:9. That Godhead of Christ dwells in him bodily. Sa ito pa, ang iyang pagka-Diyos, na siyang lawas. Huwag makalangkat, anak. Ningon ang gamahan, ako'y nagbutang, anak. O anak, Diyos ka. Huwag ang imong turno, walay katapusan. It was the Father introduces that Christ, His Son, is God. Diyos maging si Kristo. Mura nga, ang imong pangutana, brothers, nga, gibiyaan ba yun ang atong Ginoo sa iya kabahan? Wa. Nawagtang basad ang iyang pagka-Diyos. Wa. Ang nagbiya, maong katawhan. Nga gigugma sa Diyos, nga nagkalupati sila po, iyang ibutang kaniya. Aron siya makita, tungod kay iyang gipasaan o gisawd, ang tanang kasalanan nato. Aron sa kaulahian, mahinumdum ron niya, why did I do? Why do I somewhat deny the offer of Christ? Mga kaingon niya ta, nganong akong gipadibaran na Ginoo. Nga di ay, malangit man di ako, bisag unsa kadaghan sa kong sa, nga mutupong kas mituo sa pagkapanganuran ni sa kapaspanganon ng akong sa hugaw pa sa dirty, pero gigakos na sa Ginoo. Aron lang ko maluwas. So, mo na nga, makahinumdum tani ana, o labaw tanan, ang ingon sa Kaalam 15:8. Tao ayaw kalimot, buhi ka. Ug kanang imong kinabuhi kana imong kalag, hinuman na nimo sa Dios. Gipuhuman na nimo sa Dios. Mabot ang panahon, kuhaon na sa Dios, di ka kibawog no sa. Kuno galing nagpagapos gyapon ka sa sala, alaot ka. Kay imong gipaka Dios ang bahandi ka, imong gipaka Dios ang kalipay ng lumalabay. Wa kay kaisog sa pagluwas imong kalag, kay sa pagluwas imong kalag, maluwas ang duol, minahal sa imong kinabuhi. Namas Biblia, Brad George, nga kung makahimo kag buhat ka maayo, malipay ka, apan dili kay kayo rin nalipay, malipay ang sakop sa imong pamilya, maapil sa imong kaluwasan. Tiyan mo na niduta. Nga binutan ta, wala kalibutan nga, ang ato sa daing mga sakop sa pamilya, kuhiton sa das Ginoo, aron maduol ka niya. Okay, Brad George Torrefel. Masok, ni sinya sa mga tigisan masok. Wala na tayo. Abtanta sa panahon niya, salamat kayo sa ni Dudong Lem Siwang, atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. O kuyog na to, si Brad Rudy Recasa, si Madu Aquino, ya, si John Porca, si Fernandez, George Torrefil o si Dennis Bacolod, o si George Torrefil, Dennis Bacolod, o si Dominicos Fernandez. Salamat kayo niya, tagbuta po ning atong tulamanon, doon na mga pasalamat nga ato sa hatagan o pagtamod ang atong tulamanon. Doon ay mga naghatag o mga pagampo alang kanato nga makabadayon tas buluhaton. Kining musunod, Sister Fee Barino, Lito Barino, Adam Amper, Brad Adam, Crispin Tangpos, Emily Albano, Julius Lawas, Julius Kaputulan, Sulping Algere, Jeffrey Calyusa, George Torrefil, o si Dens Bacolod. Ato mga pagampo. Doon ay mga pasalamat sa taga Talisay City, may sunog nga wa kay mahibaw is mga tao, grabe tungod sa kasipot, layo na kay iskarsada, wanay kagian ang bumbero. 31 ka mga balay giharus. Way kapuyan ang ilang mga balay na sunog. Ang katong mga tinda nila nahurot. Ilang tinigom nga salapi nga tiwigas kaban nahurot. O luoy kayo. Ang mayor sa Talisay si Mayor Samsam, niadto dayon. O pagkasunod adlaw, nagpadaan na siya salapi nga gamitan ninyo aron pagtukod bisag dili lang kay dako kini magatabang na ninyo tungod kay wa na gyud mo ikapuy-an
So lipay kayong mga tao nga bisan sa ilang kalisdanan na hulipan ilang kasubo sa mayong pagtagad kanila sa Vice Mayor, ya Samsam Golias de Mayor, Vice Mayor si Chuy Asnar, Chik Kabigas, si Inday Josepina Consial, si Brad Alito Bacaltos, si Attorney Rocky Bass, Verde Rabaya, si Danny Bacaballero, si Attorney Dan Villaver, o si Lister Daan, si Johnny Iski, o gining ubos nga lang. Salamat kayong Diyos magapanalangin nato. Tagbo tapuhon ni nga atong tulumanon katinaawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin nato. Yes,